Muli po ay hayaan po ninyong ipaabot ko sa inyong lahat na mga subscribers, followers at mga viewers ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po. Kahit saan man po kayo naroroon, sulok ng daigdig, ay sana po ay may layo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ayan, at kitang-kita naman po natin ay yung mga partido bangag. Hindi ba? Nandiyan naman po yan sa Channel 7. Siguro pagka wala sa Channel 7 at sasabihin nyo fake news na naman ako. Ayan. Nasa Channel 7 po yung partido ng mga bangag. Yung kumakandidato pong congressman dyan sa Pasig, aba, yun daw pong mga single parent na mga babae na may regla pa. Tingnan mo kabastusan itong gagong to. Ngayon pa lang, nangangampanya pa lang siya ng congressman. Bastos na ano pa kaya kung congressman na yan, adi baka lalo pang mangbabastos yan. Imaginin mo, pwede raw tabihan at pwede raw makitabi sa kanya once a year yung mga hindi lang niya diniritso, yung mga may libog pa. Sabi niya may regla pa raw eh. Tingnan, kabastos talaga nitong mga bangag na ito. Wala na talagang matino dito sa mga partido ng mga bangag na ito. Lahat talaga mga bangag talaga. Tingnan nyo yan. Kakandidato ka ng congressman, ganyan ang ikakampanya mo. Ha? Akala mo naman, pagkagwapo-gwapo ng tong animal na ito, ay mukhang ipis ang hayop. Di ba? Nakita nyo naman mukhang ipis. Sa totoo lang, yung ako na yun, yung nagsabi na lahat daw ng mga single parent na may regla pa. Pero hindi na niya sinabi doon, ang totoo doon, ang gusto niya sabihin doon, sa halip na may regla pa, ang gusto niya sabihin doon, yung may libog pa. Kabastos talaga itong mga bangag na ito. Isa pang bangag. Yung bigaon diyan sa Kongreso, ano sabi niya? Nanakot na. Kapag ka daw hindi ninyo siya ibinalik sa Kongreso, abay wala na raw magbibigay ng ayuda sa inyo. Talagang grabe, no? So, yung mga tanga lang na mga maluloko nito, ay bakit kaya hindi niya sinabi na kapag ka hindi nyo ako binalik dito sa Kongreso, wala na akong kukupiting ayuda? Di ba ang laki ng kinupit nila dyan sa Davao? Ha? Yung 5,000 na dapat na ipamigay, yung sinasabi ni Tikbalang na Romualdez, bigyan ng 5,000 yan. Putya, nagyabang pa sa 5,000, yung pala 500 lang pala yung makakarating doon sa beneficiaries, na kung saan yung 4,500 kinupit na nila. Kasama itong bigaon na kongresistang ito na yung biga dyan sa Kongreso. Ang kapal ng mukha na sabihin na kapag hindi raw nyo siya binalik sa Kongreso ay wala na raw magbibigay ng ayuda. Ang kapal ng mukha nito. Sa bagay, dati na makapal yan eh. Ang tagal-tagal ng pinagnanasaan ako niyan eh. Hindi ko lang pinapansin. Ay sos, kung ako pa magsabi, ha? Siguro, ibalik natin doon sa kumakandidatong congressman dyan sa Pasig, ano? Siguro ito, sa bagay, hindi naman katakatakayan talaga na ganyan ang i-announce niya kasi may magkakagasto ba yung mukhang ipis? Putang ina. Kaya ganun na lang ang tinarget niya. Imaginin mo, mapapanood ka sa buong mundo at yun ang sasabihin mo na yung bang mga single parent daw na may regla pa at may libog pa ay pwede raw siyang tabihan. Talagang bastos tong hayop. Ang sarap liigan tong animal na mukhang ipis na ito. Wala na. Kaya po mga kaibigan, yan po sa slate ni bangag na ito ay nako po, ngayon pa lang po mag-anunsyo na kayo, kumakalas na kayo sa partidong bangag. Maniwala kayo sa akin.
wala pa akong ditong inadvisean na hindi nangyari. Pagka hindi kayo sumunod sa advice ko, tiyak, iniduro ang kahantungan ninyo. Ngayon pala mag-announce na kayo. Tingnan niyo, ang liwanag na. Yung naglalaway sa akin, yung congresswoman na yan, nabiga-biga niyan sa kongreso. Para sabihin ko sa inyo, naglalaway sa akin yan, hindi ko lang pinansin. Tapos ngayon, nananakot siya ngayon na pagka hindi raw ninyo ibinalik sa kongreso siya, wala na raw magbibigay sa inyo ng aka. Tangina talaga. Grabe ito mga bangag na ito talaga. Sobra ng kabangagan ito mahayop na ito. Anyway, at yan po yung sa likod ko, yan po yung suot ko kahapon. Yan. Baka kasi ay sabihin nyo hindi na naman ako nagbihis. Kasi ganyan po dati na may nag-comment diyan na hindi raw ako nagbibihis. Yan po, parehong pong style. Ito, yan yung sa likod ko. Parehong style po nito. Yan, sinasabi ko lang. Dahil pupunahin nyo na naman yan na hindi naman ako nagbihis. Yan po, ang katibayan yan po yung suot ko kahapon. At yung buong body niyan, ito po ang kulay niyan. Yan, tsaka itong kwilyo. At pansinin niyo. Tapos yung pong kwilyo noon, ito po ang kulay, ito po body. Pinagrambul lang. Kaya baka lang kasi sabihin nyo na hindi ako nagbihis na naman. Kaya talaga itong mga tao talaga na ito, abagay, pasalamat naman ako doon dahil at least napupuno nila. Kagaya nga lang nitong mga picture na naman na inilabas na naman ni Lucrecia. Di ba? May inilabas na naman si Lucrecia na meeting daw ko, no? Lucrecia, di ba't ang sinasabi ng tao na huwag ka na magpalabas ng mga litrato na yung giniedit? Eh, lalo lang kayo napapansin ng tao. Bakit tuloy-tuloy pa? Sus Mario, Joseph, Ginoo ko. Palibasa, Lucrecia ka. Di ka na nagtanda. Tapos yung braso na ng Tita Lisa ko, ginawa mong bangkay. Anong klaseng edit yan? Ay, sus Mario, Joseph. Magkamatay na lang kayo sa kay-edit na hindi nyo ma-perfect ang pag-i-edit dito sa aking Tita Lisa. Maniwala kayo sa akin. Ako na po ang nagsasabi. Ako na po ang paniwalaan nyo. Nasa Amerika pa po ang aking Tita Lisa. Tama po yung narinig ninyo. Ha? Kisa paniwalaan nyo itong Lucrecia na ito. Lucrecia nga di ba? Lucring. Ako ang paniwalaan nyo kasi tita ko yan. Nasa Amerika pa ang Tita Lisa ko. Ngayon, Mr. Berana, kung talagang tita mo si Lisa, ay anong ginagawa doon ni Tita Lisa mo? Sabing na nakulong daw doon dahil doon sa droga. Ay, mali po yan. Mali po yung balita yan. Hindi po nagdodroga ang Tita Lisa ko. Hindi po sumisinghot ang aking Tita Lisa. Yan po, maling-mali po yung mga paratang niya sa aking Tita Lisa. Hindi po. Maling-mali po yan. Ang sa akin lang po kanina, ay dahil nakita ko yung post na naman itong si Lucrecia, na mayroon na naman daw meeting itong aking Tita Lisa. Kaya ngayon, sinagot ko lang, talagang kanito maniwala ka sa akin, Lokreng. Pagdating ng Tita Lisa ko, ipapatanggal kita. Maniwala ka sa akin. Nag-edit na rin lang kayo, hindi nyo pa pinerpick. Ito po yan. Kaya ako na po ang nagsasabi sa inyo na nasa Amerika pa po ang aking Tita Lisa, pero hindi po siya nagsisinghot. Hindi po. Kailanman po, hindi po suminghot yan. Pero, ay malakas pong humigop ng tiyan. Tita Lisa ko, malakas pong humigop ng tsaa. Kasama ang Tito Bongbong ko. Pero yung mga mga bintang ninyo na sumisip-sip ng Coca-Cola, hindi po. Tsaa po, tsaa.
Pag humigop po yan ang aking tita Lisa, nako, sabi ko nga po dyan, nakaparada po lagi dyan ang tsa. Oh. Minsan nga po yan, kung pwede lang po niyang ilagay sa bulsa yung tsa, lalagay po niya sa bulsa. Oh, kasi ganyan po niya ba paborito ang tsa. Yan po, kaya dahan-dahan kayo sa pagbibintang sa tita Lisa ko. Oh, yun po, ako na po nagko-confirma na nandun pa po siya. Since na iba-iba yung mga pinupost ni Lucrecia, sinasabi ko na nga tumigil na kayo sa kapopost ng ganyan. Napapaghalata lalo kayo di ba, Lucrecia? Ano ka ba? Ano ka ba? Babibi! Bubu! Babibi! Bubu! Tigilan nyo na. Mas lalo lang kayong nalalagay sa kahihiyan. Lalo nyo pang inilalagay ang tita Lisa ko sa kahihiyan. Ito ang totoo. Kung bakit nandun pa ang tita Lisa ko. Ganito yan. Ayaw ko sanang sabihin pero hinihingi ng pagkakataon kasi masyado nyo nang pinapahiya ang aking tita Lisa. Na samantalang ibinibintang nyo yung mga karbal-dumal na bintang sa kanya na kung saan wala namang kayong ebidensya. Okay? Sasabihin nyo sumisip-sip siya ng kung ano-anong mga drugs. Ay hindi po ganun ang tita Lisa ko. Ito po ang pakatandaan ninyo. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Bagamat pinagsabihan niya ako na huwag ko raw ibubulgar kung ano talaga yung ginagawa niya sa Amerika. Ay wala, hindi ko na po matiis Tita, pasensya ka na Pero hindi ko na po kasi matiis itong aking mga nakikita rito na mga bintang sa iyo na talagang nakarmal-dumal yung mga ginagawa mo. Ito na po. Kahit na mag-away na tayo, tita Lisa, basta ang sa akin, poprotektahan kita. Ang totoo po nito ay nagpapaganda po ang aking tita Lisa. Undergoing rehabilitation, ika nga. Yan. Ano nga ba yung undergoing rehabilitation? Lahat po yan. Mukha. At kagaya ko, di ba? Wala pang, hindi pa nare-rehab itong mukha ko. Kasi sabi niya dati sa akin, pamangkin, ano bang gamit mo? Bakit 176 years old mo na? Pero bakit ang kinis-kinis ng mukha mo? Ang gwapo mo pa. Eh, sabi ko, tita, sa Amerika, mayroong nagre-rehab. Pero hindi pa ako nakakapagpa-rehab. So, sabi niya, sa tingin mo, kasi sabi ni Maharlika, para na raw ang palaya yung kwan ko, para na lang kulduro yung mukha ko Sabi ni Maharlika mayroon ka bang kilala sa Amerika na nagre-rehab nung parang kulduro yung mukha, sabi ni Maharlika? Mayroon, tita. Kaya yun po ang totoo. Ako po talaga ang nagpadala kay tita Lisa sa Amerika para magpaganda. Ayan. Kaya pag dumating yan dito, pag bumalik yan dito, mabibigla kayo. Wala yan. Kung itong si Kwan lang, si Heart Evangelista lang nakaasawa ni Chis Escudero, wala yan, panis yan. Maniwala kayo sa akin. Panis. Aba, tingnan nyo, malapit na. Nangangalahati na yung rehabilitasyon. Mabibigla kayo, wala yan. Kaya huwag kayong bintang ng bintang dahil hindi nyo alam ang totoo. Ako nga ang nakakaalam Kaya itong Lucrecia na ito, isumpa nyo na yan. Dahil puro fake news ang ginagawa niyan dyan. Walang ginawa sa gobyerno kundi mag-fake news. Tatanungin ng media kung saan na ba ang First Lady. Ano sagot niya? Nandito, Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas. Parang kwan. Parang pikoy. Parang luro. Yan yung kwan
Yun yung ibon na nagsasalita na kapag halimbawa dumadaan ka doon sa kuan, nandoon yung parot, sabihan sa pangit, pangit, pangit. Yan yun. Ito si Lucrecia. Kung magsasalita pa ng parang parot, tapos puro fake news. Oo, ngayon, di ka pa rin naniniwala. Sige, magpalabas ka pa ng picture ng aking Tita Lisa. Sinabi ko na rito. Hindi naman po siguro masama sa isang tao magpaganda. Lalo siya first lady, di ba? Pero maling-mali po ang sasabihin ninyo na ang Tita Lisa ko ay walang ginawa kundi suminghot. Hindi po totoo. Pwede ko pong sang-ayunan kayo pagka sinabi nyong humihigop. Dahil talaga pong humihigop ng tsaa itong aking Tita Lisa. Adik po siya sa tsaa. Talagang paboritong-paborito ng tsaa. Ngayon, Lucrecia, anong masabi mo? Naku ha, may balita. Tika, kasi nandito ako sa Kalawakan ngayon. Sa totoo lang, nandito ako palipad-lipad sa Kalawakan. Lumanding lang ako para i-topic ito. Sino nga ba yung kwan? Ayon po doon sa kwan ha, ayon sa puting ahas ni Maharlika. Gaano ba katotoo na isinugod daw sa ospital itong aking Tito Bongbong? Kasi hindi ba na ako makapunta dyan? Nandito ako sa Kalawakan. So gaano ba katotoo yun? At bakit? Kasi may nabasa na naman ako, may napanood na naman ako. Kaya raw ay sinugod sa ospital ang aking Tito Bongbong ay dahil nasobrahan daw ng singhot. Ang sasama ng mga utak ninyo, sa totoo lang. Kailanman hindi suminghot ang aking Tito Bongbong. Makinig ang aking Tita Lisa. Manapa, humihigop talaga itong dalawang ito. Ang tita at saka tito ko. Humihigop. Katunayan, diyan pa lang sa bahay nila, sa entrance pa lang ng bahay nila diyan sa Dasmariñas, nandoon yung kuwan sa pintuan pa lang, nandoon yung isang drum na tsaa. Pagka yan ay dumarating yan galing opisina, inululublob agad yung ulo, yung mukha doon sa drum. Tsaa po yun, tsaa. Magiging mo yan. Ganyan po. Pero sasabihin niya sumisip-sip, hindi po. Masasabi ko talagang lumalangoy itong mga ito sa tsaa. Ayan. Kaya naman, itong mga kapartido nitong aking Tito Bongbong, bakit ba ganito itong mga ito? Ito yung mga kapartido. Yan yung mga sa pagsabihin nyo na talagang sumisinghot yung mga yan. Tingnan nyo na lang yung kumakandidatong congressman dyan sa Pasig. Tingnan mo. Yan yung mga sumisinghot talaga. Tingnan mo mga bangag. Tama ba na sasabihin niya rito? Na lahat kayo na mga single parent na may regla pa at may libog pa pwede sa akin. Palibasa mukhang ipis tong animal na ito, kailangan na niya mag-announce. Kaya ito, yan yung kandidato na Juan, lagyan mo ng palda yung pusti ng Meralco, titirahin yan. Ganyan. Ano kaya kung siya ang nakakaranas sa yung naranasan ko ngayon na hanggang sa 10 oras ng gabi ay nandito sa akin nakapila yung mga manliligaw ko. Ano kaya? Ano kaya ang kanito? Baka lahat ito pagtitirahin itong kandidatong ito. Bastos. Napakabastos itong kongresistang ito. Ayan po. Baka po mayroong makakapag-kumpirma po doon sa ibinalita ng puting ahas ni Maharlika na isinugod daw po ang aking Tito Bongbong. At pakisabi nyo rin po sa akin para paglapag ko dyan sa lupa,
ay madalaw ko man lang. Siyempre, kailangan ko rin naman na magpakita ng suporta. Siyempre, natural, tito ko yun. O, di ba? Kaya kahit na busy ako, gagawa natin ng paraan yan para maibigay ko yung sa kanya, aking suporta sa kanya. Na yung man lang makapagsabi ako na, tito, magpagaling ka. O, di ba malaking bagay yun? Kayo naman, masyado kayong mapanghusga, sa totoo lang. Sabihin nyo, puro wala na kayong salitang alam, kundi bangag, bangag, bangag. Ano ba yan? Ang bangag po kasi ay maihahalin tulad doon po sa kwan, yun pong tawag dito, yun pong niyog na wala ng laman, yung pong inubos na ng langgam. Yung hinukay na ng langgam, alam niyo po ba yan, kayong mga taga-probinsya? Di ba, buong niyog yan. Hindi nga nabiyak, pero pinasok ng langgam, inubos yung laman. Tapos, pag pinukpok nyo, di ba may tunog? Yun po yung bangag. Para nyo na rin sinabi na walang utak itong tito Bongbong ko. Kasi nga, sa sobrang kabangagan at bangag nga. Huwag ganoon. Masama yun. Huwag kayong mapanghusga sa tao. Huwag. Dahil ang mapanghusga ay hindi kinalulugdan yan ni San Pedro. Ayaw ko pong idamay dito ang Diyos dahil wala pong kinalaman dito ang Diyos. Pero ang masasabi ko lamang po, dito sa lahat ng mga kawatan na mga politikong ito, magkamatay na lang kayong lahat. Yan po ang masasabi ko. Di ba? Sana ay pagbalik ko, hindi rin pasukan ng kabangagan yung utak ko. Dahil dito sa Kalawakan ay kasalukuyang nag-iipon ako ng mga pwedeng gamitin na para maging amoy Victoria's Secret. Ipagdasal niyo yan na wag pasukin ng bangag yung ulo ko. Dahil dito, sa pinaplano ko, wala na akong pakialam kung sino pa ang madamay dyan. Dahil dito ay kailangan magsakripisyo na lang yung iba siguro. Kailangan talaga matudas itong mga kawatang ito. Hanggat nandito ang mga kawatang ito, wala na pong pag-asa o masinso ang bayan natin. Wala na pong pag-asa na maangat man lang kahit kaunti ang buhay ng ating mga kababayan. Walang-wala na po. Kaya, pagbaba ko po mula rito sa Kalawakan, naipon ko itong mga parapernalyas ko at nagawa kong maging Victoria's Secret. Bahala na kung sino madamay sa inyo dyan. Ang mahalaga rito, matudas lahat itong mga kawatang ito. Wala na. Wala nang kapag-asa ang Pilipinas. Wala nang kapag-asa itong ating mga kababayan kung patuloy na namamayagpag itong mga kawatang ito. Tandaan niyo yan. Kahit kailan, wala na po. So, anong gagawin dito, Mr. Berana? Ay, paamuyin na natin ng Victoria's Secret. Kasi yan lang naman pwede. Hindi naman natin pwedeng puntahan yan at barilin. Ay, siguradong huhulihin tayo ni Tory yan. Huwag yung gagamitan ng baril. Masama yun. Hayaan nating natural na makaamoy ng Victoria's Secret. Ganun lang. Pero tandaan ninyo, itong gagawin natin ito ay kung mayroon mang madadamay dito na walang kinalaman, madadamay dito ang inosente.
ng mga empleyado nila ay well, kuha na lang po. May tawag po dyan. Yung hindi naman natin na sinadya sila. Ganun lang. Wala na ako nakikita ibang solusyon na dapat nang matulog na hanggang sa maging skeleton na itong mga kawatang ito. Pero balikan lang po natin itong pinaggagawa ni Lucrecia. Ito ang dapat ipatawag niya sa TRICOM. TRICOM, ano na? Bakit hindi nyo ipatawag itong Lucrecia na ito? Na ito ang fake news. Ito ang numero 1 ng fake news. Lalong higit inilalagay niya sa kahihiyan itong Tita Lisa ko. Kaya tuloy, sinasabi ng iba na sumisinghot daw ang aking Tita Lisa. Hindi po gagawin ng aking Tita Lisa yan. Wala sa katotohanan niya. Pwede pa pong nilulublob niya yung mukha niya, silang dalawa ni Tito Bongbong, doon sa drum na punong-puno ng tsaa. Pero yung sabihin niyo na droga, hindi po. Malayo sa katotohanan. At dito naman sa mukhang ipis na kongresista, huwag nyo nang dagdagan yung mga pangit na mga kongresista dyan. Huwag na. Dahil dyan sa ano yan, yung mga kandidato na yan, tingnan nyo. Ang sama na ng mukha na mukhang ipis na nga, bastos pa. Huwag nyo nang dagdagan ang pangit dyan sa kongreso. Kung pwede nga lang, ilipulin nyo ng lahat yan. Pero, yung dadagdagan nyo pa ng isang pangit na bastos pa, ay maawa kayo sa sarili ninyo. Tingnan nyo, desperado, wala sigurong kwan yan. Wala siguro po nga patol dyan sa kung mga kandidatong yan. Kaya nananawagan na sa madla. Nananawagan na doon, mga single parent pa ang target, ha? Sino kaya? Mayroon dito single parent sa amin. Dalhin ko kayo sa kanya. Mayroon dito eh. At tama lang naman yung mukha niya, saka mukha nitong single parent nandito sa akin, parehas lang naman sila mukhang ipis. Magka-teamwork sila. Kung yun. Bastos. Imaginin mo. Ia-announce mo dyan sa napakaraming tao na lahat ng may mga single parent na may mga regla pa at may mga lilibog pa pwedeng tumabi sa kanya. Gago talaga. Pero yan palagay ko, ito yung mga taong malamang ito, supot yan. Tingnan, pustahan tayo. Sige nga, sinong gusto makipagpustahan sa akin, support yan. Aber? Triple ang mapanalunan nyo. Yung makikipagpustahan sa akin, support yan. Na walang pumapatol, kaya nananawagan na lang doon pa sa single parent. At bago tayo magwakas, ay yung bigaon dyan sa kongreso na naglalaway sa akin yan matagal na. Hindi ko lang pinansinan, ayun, ang dami na rin ninakaw dyan sa kongreso. Kasabwat din itong si Tikbalang na Romualdez nito. See? Pero kumita sila yung bilyon-bilyon na pinamigay nilang AKAP AX na yan dyan sa Davao. Imaginin mo ang kupit nila. 4,500 kasi dapat na 5,000 yan, ang ibinigay lang nila sa beneficiaries, 500 lang. Yung 4,500 kinupit na ng mga animal na yan. Tapos siya pa ngayon ang mananakot sa mga butante na ang sabi, pagka hindi nyo raw binalik sa kongreso yan, wala na raw magbibigay sa inyo ng ayuda.
Hindi na lang niya diniritso na kapag ka hindi niyo ako binalik dito sa Kongreso, wala na akong makukupit sa ayuda. Puro mga demonyo, puro mga bangag talaga. Yung mga matitino dyan na slate, katikit pa, nitong aking Tito Bongbong, lumayas na kayo. Huwag nyo nang isakripisyo pa kung meron kayong pangalan na pinangangalagaan. Huwag nyo nang isakripisyo. Dahil lahat kayo na nandyan sa team bangag, ay mga bangag na rin ang tingin namin sa inyo. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng mga subscribers, followers at mga viewers kung may mga problema at may mga sakit. Lord, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat.